Magpipilit muna po ako. Ay ninyo ha, ulitin mo pa ha. Si ninyo ay nakagawa na naman kaagad ng dalawang problema. Nagsisimula pa lang po dito sa school nila. Alright guys, so kamusta kayong lahat? Bago ang lahat, syempre yung mga OFW viewers natin dyan, kamusta po kayo? At maging yung mga viewers natin sa Pilipinas, kamusta po kayong lahat? At sana nasa mabuti kayong kalagayan. And for today's video ay nandito tayo ngayon kay Ate Ninya. Kasi po nakatanggap ako ng message kay Ate Lindy na galing na sila kahapon sa attorney. So tatanungin natin kay Ate Ninya kung ano yung nangyari sa lakad nila kahapon. And then may naisip lang kasi ako na pwedeng puntahan ngayon pangsamantala ni Ate Ninya. Kaya tara, andito sa Ate Ninya yun, sa labas, ay pagkwentuhan dito. Yan, kasama niya si Ining. Grabe, ang ganda ng bata kapag malinis Ano? Kaya lang, hindi magbabago yung pagiging iyakin yan. Pero sobrang cute talaga ng bata na to. Tapos alam mo yung yung para siyang parang anak mayaman kapag malinis. Yung walang amos-amos, ganyan. So, tara, kamustahin natin si Ate Ninya at nakikipagkwentuhan yata dito. Hello po. Dali nga. Ako, ito. Parang bagong ligo Ang init, ano? Kaya nga po kami natin, Yung singaw, sobrang init ng singaw. Si Ate Linda dyan, siyempre si Ate Linda. Lalabas si Amber, naligo rin yun. Kamusta ang lakad yung kapon natin niya? Okay naman po. Nagpunta kay kapon na attorney? May kuryente ka na? Nagpalaba lang yata yung kuryente sa akin. Meron tapos yung natapos kong maglabain, wala na naman. Pero hindi pa dyan nagpunta yung magagawa? Hindi pa. Saan yung bahay nun? Pwede puntahan? Hindi yan lang. May sinabi naman. Ay, meron na po. Sabi daw pagdating niya yung Ares. Ay, sabi ng Ares. Sinabi. Papatanggal yung kisame daw. Pero sabi naman ng Kuya Kamba, pwede raw naman hindi, Hindi po kaya sa fuse yun? Sa fuse? May problema. Sabi ng Kuya, pwede naman hindi sirain ang kisame. Sayang. Patayin na lang, gupitin na lang yung mga at sa labas na lang iaarang. Tapos na lang, lalagyan na ng kahoy ng kakapitan. Okay. Hindi na sabi niya kahapon, kanina nung dumaan. Pagdating niya. Hindi kaya sa fuse yung sira nun. Kasi ganun din, same kasi ng senaryo kapag ka-fuse yung sira. Hindi kaya priyente iniipon daw ganyan at kinakabit-kabit. Po. Baka dito daw nakasalasala, sabi ng Kuya. Okay. Sino po tao sa inyo Ate Ninya? Salamat po. Kita mo na po. Buka muna. Pero isang araw. Ining, liga. Sama sa Pinoy. Abiyang ko naman. Kinamang ka naman. Sino lang bagang gusto mo kilala mo? Yung mama mo lang? Aba. Ay, hindi. Tara. Tara. Grabe. Kailan ka kaya magbabago? Hindi talaga kaya. Kailan daw hearing niyo Ate Ninya? Lunes. Lunes o Martes? Lunes. Di ba 29? Ay 20 ano? Lunes na po. Ha? Anong petsa ba ngayon? 24? 24, 25, 26, 27, 28 yung Lunes. Talaga po ngayon yan ay. Kaya po ganito ang aking boses sa inyo. Humihina po sarili ko. Bakit? Si ninyo po, tawawag na naman sa akin. Ano daw sabi? Punta daw doon. Puntahan daw doon sa school? Opo. Bakit daw? Kahapon po galing kami. 2 beses na po. Bakit daw? Anong nangyari? May kasalanan. Nandun siya ngayon sa school. Gusto nga po kayo makausap. Nandun siya sa school ngayon? Tara, punta natin. Halika.
Pupunta daw kami sa sa kaninyo. Sakay ka ate ninyo. Punta natin. Nakauwi. Grabe talaga itong Laka. So, pupunta muna kami ng school kasi may problema daw si Ninyo sa school. Pinapatawag daw. Sakto, saktong-sakto yung dating natin, timing pala. So, tara, puntahan natin para malaman natin ano namang ginawa nitong bata sa school. At pinapatawag daw. Tara. So, ngayon po ay kasama natin si Ate Lindy. Papunta po kami ng school. Sadya yatang papunta kayo. Ano? Biglaan. Kaya naka-ready si Ate Lindy din tsaka si Ate Ninya. Hindi na daw pati teacher yung nagpapatawag ngayon. Ano nung nagpapatawag Ate Lindy? Principal na. Grabe itong bata na ito. Ay, kamustahin ko pala muna Ate Isil. Lindy, lakad niyo po kahapon. Ayos naman. Pagpunta niyo ng attorney ba? Piskal. Piskal? Kamusta po? Anong sabi niya? Ano, yung kinausap si Ninya, tinanong, sinubukan tanongin ng mga dapat itanong. Ayos naman daw, nakitaan daw niya si Ninya ng na may pag-asa. Magaling daw sumagot. Galing ka na talaga Ate Ninya. Aapi na daw siya ng illiterate para at least medyo klaro yung mga tanong sa kanya. Hindi masyadong malalim. Okay, oo. Kasi sabi ko, no read, no write. Oo, tama. Kung sobrang bigat ng question, may possibility mahirapang sagutin. Kaya magre-request ng illiterate para medyo yung understandable lang ni Ate Ninya yung question. Kasi siya mismo yung titistigo, tinanong kung kaya. Kasi naman dun sa ka-interview, kaya naman daw niya. Kasi dire-diretso siya sumagot. Wow, congrats sa Ate Ninya. So, good news kasi at saka salamat kay Ate Lindit. Sinamahan niya po si Ate Ninya din kahapon. Hindi kami pumunta kahapon, di namin alam yung oras. Oo, hindi malalaman ang oras. Oo nga pala, nalaman niyo na po, 28 po ba? 29, Lunes, 1:30 daw. Ibig sabihin mo na relo ko, 25 ba ngayon? Kaya pala si Ate Ninya yung minamali ko kanina. Sabi ko mali ka Ate Ninya, Martes yun. Mali pala yung relo ko, okay. 25 mo lang ngayon, Lunes. Anong oras po? 1:30 ang start, pero kailangan mga before nandun na kasi kakausapin siya. Okay. Saan po ba ang lugar Ate Lindy? Doon po ba sa dati? Sa dati. So, yun, hearing na sa Lunes. Ay, parang ako parang kinakabahan sa kanila. Pero alam kong kayang-kaya naman yan nila. Hindi niya siya kakabahan. Kasi wala naman dun si hindi daw pupunta on call na lang. Yung sa screen na lang sila. Parang kagaya nung dati? Pero dapat magkaharap na sila, di ba? Hindi pa? Sadyang hindi pa? Alam ko. Oo, alam ko din magkaharap na sila dapat eh. Sa screen na lang. Sa screen pala muna. Okay na din yun. Para din hindi masyadong kabahan siguro kasi yung nangyayari nung mga nakaraang guys sa hearing, walang masyadong tanong Hindi na, ito na talaga. Ito na yun. Ito na talaga yung may tanongan na. Parang free screening siguro. Di ko alam kung anong tawag doon. Free trial siguro. Free trial yung una, pero ito na talaga yung O kasi noon wala naman masyadong tinatanong kala Ate Lindy, kala Ate Ninya. Wala, parang lang. Talagang free trial lang. Pero ito na talaga pala yun. Pero at least maganda. Hindi sila magkaharap. Para kahit paano hindi mailang kasi Ate Ninya. wala daw ang kaba niya. Mawala ang kaba. Pero ngayon may problema. Kaya pala malungkot pagdating ko sa Ate Ninya. Kailan pa po yan nangyari kay ninyo? Kahapon, pagka hindi rin namin yun alam, pupunta lang din kami sa judge kahapon. Bigla kaming nagdiretso doon kasi kailangan nga kausapin. Sabi ko, tama-tama, ari ang inakasama na. Sabi ko, tama na, ibingin na doon ulit. Kahapon, ang nagpapatawag pa lang teacher. Tapos ngayon principal na. Pinapupunta daw. Bakit kaya? Ay, parang maganda gawin din si bata na ito. Diyos ko po. Nagsisimula pa lang. May record, magkakaano agad siya doon, no? Ay, nako. Ang school po ba ninyo yung doon sa may yung dinaanan natin nung nagpunta tayo sa supporter natin niya? Yung school doon? Hindi nyo naman yung nadaan. Alam po ang Alopay. Alopay, malapit sa center yun.
Diretso. Okay. Ang layo. Doon. Doon pala. Yung along the highway lang. Okay, doon pala school ninyo. Akala ko po yung dinaanan natin dito na school. Alright, so sige. Biyahe muna kami guys para malaman natin doon sa teacher kung anong ginawa nitong bata na ito. Nako kaninyo. Naumpisa pa lang, may tawag magulang agad. Grabe yan. Special ah. Nakadalwa na agad ako. Pangalawa na agad kahapon at ngayon. Hindi ako makakapahinga na. Bago yung puwasok. Kaya na, nagbilid muna po ako. Ay ninyo ha, ulitin mo pa ha. Hindi na po. O sige. Hindi na, pero pinapatawag ka na naman ngayon. Nako. Tara. Talagang walang lakas. So ngayon, nauna na ako dito sa labas at nagkaroon ng halos 1 oras na meeting sa loob dito sa school ng Alupay. Kasi nga, pang second offense to ni Ninyo marahil narinig nyo sa ilalagay ko na lang na audio kasi bawal, hindi naman ako sinabihan na bawal ang video pero alam ko sa school is bawal kaya nag-audio recording na lang tayo. So base sa sinabi nga ay si Ninyo ay nakagawa na naman kaagad ng 2 problema. Nagisimula pa lang po dito sa school nila dito sa Alupay. So sabi ko nga baka ayaw talaga mag-aral ng bata kasi yung napag-usapan namin na kapag siya ay gumawa ng anumang hindi maganda ay titigil tayo sa pagpapaaral sa kanya. So ginawa niya, so ibig sabihin baka ayaw niya talagang mag-aral. So hindi po maganda yung ginawa niyang problemang dalawa dito. Unang-una yung nangingialam ng bag ng iba, naghahalongkat sa bag ng iba. At pangalawa ay yung nagbibisyo na agad yung bata. Sabi ko nga grade 7 pa lang nagbibisyo na si Ninyo. Paano pa kaya kapag umabot ito ng 8, 9, 10, 11 baka nagiinom na. Kaya ayun ngayon suspend sila ng 5 days. Kaya isasama na siya pa uwi. Kakusapin natin yan pag uwi doon. At saka bukod doon, pag napangaluhan pa po ito ay maghahanap na talaga sila ng school. Wala na, hindi na talaga sila tatanggapin ng DepEd. Kahit saan yata yan, mula south to north. Kung saan may school private, doon pwede sila. Pero basta't covered ng DepEd, mayroon bang paralan na hindi covered ng DepEd? Halos lahat. So, mahirapan sila maghanap ng school, di ba? Kasi matindi na po ang policy ngayon ng DepEd mula nung nangyari din, saktong-sakto nung nangyari nung sa Cavite at sa Tacloban. Kaya medyo mabigat ang mga parusa sa mga estudyante sa mga makakagawa ng mali. So, nasa second stage kasi yung nagawa nila Ninyo na gumagamit ng vape. Humihipak po ng vape. So sa madaling salita yung vape po ay yung e-cigarette, yung electric cigarette. So nagbibisyo yung bata. At yun nga, kung nagdala lang for lang yun, first offense lang yun, hindi siya suspended. Pero second stage kagad pumasok si Ninyo gumagamit. So mas malala yun kumpara sa nagdala lang. Sa loob pa ng school niya. Sa loob pa ng school, sa loob pa ng paralan sa CR yata. Ay, so ang daming bata doon na ganyang ginagawa. Kawawa yung mga magulang. Magkano lang yung kinikita nila sa paghahanap buhay. Merong nag-aalaga lang ng manok pag-harvest siguro. Tapos para lang at karamihan repeater. Yung nandun, mga repeater na nag-ulit ng grade 7. Kawawa yung mga parents sila sa loob. Nakakawa sobra. Kasi wala tinanggal ng DepEd kasi din ngayon yung bawal mamalo ng bata. Pero kung hindi, kagaya ng sa panahon natin noon, alam ko may possibility magtino ang mga bata. Pero ngayon wala na silang kinatatakutan kasi bawal lang paluin, malakas loob nila. Sabihin nila, sige paluin mo ako at ipapasusumbong kita sa DepEd, di ba? Malakas yung loob nila. Kaya ayan lang din sana yung magandang maibalik sana yung disiplina ng magulang sa bata kagaya noon. Yun lang sana magandang maibalik. Pero yun nga, antayin natin sila Ate Ninya at malaman natin kung ano pa yung napag-usapan. Nagpeperma pa sila dun So iba dapat yung lakad namin ngayon. Nabanggit ko sa inyo kanina, iba yung lakad po namin ngayon. Ang lakad sana natin ngayon ay para kay Ate Ninya, para mas lumakas yung loob niya. Pero di ko in-expect na dito tayo mauuwi sa ganito, sa pagpapatawag. Alright, so antayin natin sila. Then hatid na lang natin doon sa bahay nila. At kausapin ko yung bata kung anong pwedeng gawin. So sa ngayon, siguro bibigay ako sa kanya ng isang pagkakataon. Pero pag napangaluhan pa,
tigil na po ako, ayoko na po. Pasensya na sa mga viewers nila ninyo, nila Ate Ninya. Pero pag napangaluhan pa po, titigil na po ako, stop na. Kaya naman na. Akala ko yan ni sa babong. Ano yun ito? Lahat na, diretso na. Huwag ka na magtanong. Ano ko po ninyo? Nakakahina kang sarili. Naisip ko. May nalala. Yun ninyo, mautak mo Nakalapit yung ninyo. isang bata. May bilin po din ka ninyo. Ano daw? Ninyo pare-pare. Sabi din ay pare. Oo. Susundin mo yung inaha, wag mo sasagutin ha. Para ikin makabalik dito. Sige ha pare. Papare-pare pa kayo. Baka may inaanak kayo ninyo. I'm hearing the thunder. I'm feeling the rain. My heart going under. I'm on my knees again. Umpisa ka pa lang ninyo sa pagpapasok mo. May ganyan ka na kaagad, tas 2 beses na pinatawag si mama mo. Pare-paras kayo ng mga bata doon, wala kayong mga awa sa magulang niyo. Hindi ka na ninyo naawa sa akin. May bit-bit pa akong bata. Lahat kayo doon na magkakasama, ilan kayo kanina? Ilan sila doon? 6? Na nakaupo sa lamesa? Kung si daw yan eh. Labing isa sila lahat. Lahat kayo, pare-paras kayo doon na nakaupo. Pare-paras kayong walang awa sa magulang niyo. Lalong-lalo ka na, 2 beses pinatawag si mama mo, yung mga yon ngayon yata pinatawag lang. Eh ikaw, 2 beses na, kahapon tsaka ngayon. Mas lalo kang walang awa sa mama mo. Mas matindi ka pa sa mga yon. Masarap sanang ipatawag yung magulang mo kasi may maganda kang nagawa, may award ka. Masarap sanang ipatawag yung magulang sa ganun, pero yung papatawag ka dahil may ginawa kang mali. Hindi lang ikaw yung napapahiya, yung mama mo, kasi ang lalabas doon, hindi ka ni mama mo, kumbaga pwedeng kinukonsinti ka sa ginagawa mo na mali, o kaya hindi ka talaga iniintindi ng nanay mo. So napapahiya doon si mama mo, hindi lang ikaw. Pero sa bagay, kahit anong sabihin kasi sa'yo, ang baliwala naman kasi. Para kang tinuro ka ng ng 10 anesthesia, hindi ka tinatablan. Pero isang-isa na lang ninyo di ba? Sabi ko sa iyo, may last chance ka pa naman. Last na yan, pero kapag hindi kami magtsatsaga na maghanap ng school mo. Kasi di ba sabi buong DepEd yan. Saan ba naman may school na walang DepEd? Lahat na school covered ng DepEd. So, saan ka papasok? Record na yan eh. Ikaw gumagawa ng ninyo ng kapalaran mo. Ikaw may kagustuhan yan. Kapag di ka nakapag-aral, pariwara ka, wala. Ikaw gumawa ng kapalaran mo ninyo. Hindi si mama mo, hindi kami, ikaw. Pati si Tita Lindy mo, naabala mo pa. Parang ayaw ko nga pumunta kasi hindi naman ako napapatawag sa Kaya nga, siya hindi napapatawag hindi siya napupunta sa principal office ng mga anak niya. Tapos sa'yo, kailangan niya samahan si mama mo para lang sa ginawa mo, kay naman ka na. Last na lang ninyo Last na ha. Pag may napaulit-paulit na napatawag si mama mo, stop na talaga kami. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero wala, nakakapuno din tong bata na to. Ilang weeks pa lang to pumapasok sa ninyo, Ate Ninya? 15 days? 15 days. 2 weeks. Almost 2 weeks ka nang palang pumapasok. Wala pang buwan. Nakadalawang offense ka na agad? Magkasunod na araw pa? Ninyo, grade 7 ka pa lang, meron pang 8, 9, 10, 11, 12. Baka pagdating ng 10 or 11, nagiinom ka na. Anong ngayon nga nagbibisyo ka na. May nagsabi din sa akin na umihipa ka daw ng sigarilyo, may nakakita sa'yo. Pero hindi ko na lang pinalampas ko na lang kasi sabi ko wag na lang kasi baka naman napaudyok lang, napagaya, impluwensya. Pero ngayon, naman bata mo pa, ninigarilyo ka na. Susunod yan, susubukan mo na mag-inom.
Sabi ko nga tama ata si mama mo kaso kawawa ka lang kasi. Kawawa naman talaga. Basta isang chance na lang ninyo kasi ikaw naman may gusto niyan. Ibig sabihin kapag inulit mo ulit, ayaw mo talaga. Pag nakita lang yan, hindi pumapasok pa yung kuya kung ano sasabihin. Ganyan yung madaldal yun. Babas ang kanyang kuya. Babas. Basher ni kuya niya. Napasok yun sila, natulog nga lang sa school. Pero okay lang yun, kasi sa gayaan. Kaya nga at least walang ginagawang ano. Sabihin, tinatawagan at natulog. Eh, iyan. Hindi naman pumasok daw, okay naman. Nagsulat naman daw. Natural lang kasi na matutulog yun kasi bata pa yun. Yung hormones ng katawan niya nandun pa sa part na alam mo yun Nabaguhan. na hindi pa dapat pinipersa sa mga bagay din na ganun. Kaso nga lang kailangan nilang gawin kasi. Pero yung sa katawan talaga ng bata na nasa ganung edad, Nabaguhan. dapat natutulog pa talaga sila ng ano. Oh, pero kaya ganun na yung nawaan naman yan ng mga guro. Wag lang yung ginagawa na ninyo. Yung anak ko rin, di ko na pinatuloy, lagi din natulog. Kung nalalagay. Di ba totoo po yun yung sinabi natin, hindi ganyan din yung sabi ko nun kay Commander kay Marcos. Kapag ka pinipilit niya, alam mo yung parang nakikita ko yung bata na parang gusto pa matulog. Huwag mong purasahin, hayaan mo lang muna siya matulog kasi ano pa yan eh, nasa edad pa yan na dapat talaga natutulog pa yan ng gantong oras. Huwag natin purasahin, di ba? Huwag natin ano. Ngayon sa atin hindi po pa na-stop mo po muna. Yung isa mo, yung inaanak ko, pina-stop mo muna. Oo, kasi pagkatapos niya nagagagawa yan. Nandiyan yung energy niya na gusto niya. Tatapat mo yan pag biglang bagsak na ng energy niya. Wala ka na magagawa, tutulog talaga yan. Tulog talaga. Tulog talaga, wala ka na magagawa. Sasabihin niya ng ayaw ko na. Tutulog talaga yan. Kaya kayo po muna sa ngayon na nag-ano sa kanya. Okay din po yun. Hindi naman ang magulang kasi tutulog mo pa. Opo. Diretso kinder na siya pagpasok. Galing. Okay lang yun. Okay, natulog lang sa isip. Oo, baka maintindihan pa. Sabihin lang eh, huwag ka matulog. Matulog ka ng maaga sa inyo. Madaling solusyonan yan eh. Huwag ka magpuyat. Saan ka ninyo natuto mag-vape? Ha? Ngayon lang nalaman yun. Saan ka natuto maghipak-hipak ng vape ninyo? Wala po. Hindi pwedeng wala. Napanood mo o sarili mong sika para matuto ano? Mukhang nakita sa Kuya Fidel. Saan mo nakita? Wala po. Ako na nagtatanong sa'yo, di ka para nasagot ng totoo. Wala ka talaga ninyo, wala ka talagang nire-respeto na tao. Ako na nagtatanong sa'yo, di mo pa masagot ng totoo. Kanina tinatanong ka din ng teacher mo, bakit nangingialam ka ng bag? Sabi mo, limot mo na, di mo na alam anong reason. Pwede ba yun? Ginawa mo yung isang bagay, tapos nalimutan mo yung reason ba't mo ginawa. Maunawaan ko kung 2 taon na nakalipas, nalimutan ko na po eh. 2 years na kasi, ang tagal na po. Pero ilang days pa lang yun. Kahapon lang, nalimutan mo agad yung reason. Pati teacher mo eh, di mo din nire-respeto. Teacher mo na yung nagtatanong sa'yo. Wait pa naman yung teacher niya. Oo, ang bait ng teacher niya. Kita ko nga kanina sa ano niya. The way siya manalita, parang ano pa eh. Kaya ngayon, hindi ko tititigil sila ako. Nagaan ang loob ko sa kanya. Gusto ko siya na matuto pag-aral. Pagsabihan na lang daw. Kawawa din naman ako. Bait ng teacher niya. Nga yung advisor niya. Bait advisor niya. Tamo siya pa yung parang ano yung dibdib niya kanina na magsalta na yung mga estudyante niya ganun. Mabait to, ma'am. Abuso naman ng Turo estudyante. naman eh. Yung tinuturuan ni Abuso. Parang tropa-tropa lang ang tingin sa teacher. May pare ka na pala sa school. May kumpare ka pa. Oh. May pare ka na pala doon. Ilan ba ang inaanak Wala niya pa sa'yo? akong kumare noon. Ilan ba Naman. Batang-bata mo pa may kumpare ka na. May kumare ka na rin yata. Kumare mo yata, ma'am.
Haba ang bakasyon mo ninyo. 5 araw kang bakasyon. Nako. Ako na yung may kumare. Aray ate Linde. Oh, may pare ako. Nakulipod ko. Oh, ninong eh. Baliwalo ano? Hay. Sabi ni Ninyo pwede pala yun eh. Mo sa susunod, bakasyong matagal talaga pag inulit mo pa. Oo. Habang buhay. Kaganda-ganda mong tingnan na naka-uniform ka, nakakatuwa kang tingnan. Alam mo, bago yung pumasok, pinagpipray ko pa yung Oo, pinagpipray ka pa pala ng tita mo. kanina. Basta pag umaga, papasok sila, tatawagin ko na sila, magpapipray ko sila isa-isa. Yung anak ko, kapatid niya. Tapos dyan na yung paalala. Wala eh, parang hindi yata Grabe ka ninyo, hindi ka kinikilabutan. Akong kinikilabutan sa'yo, ipinagpipray ka pa. Tapos, pagpasok mo na school, gagawa ka kaagad ng masama. Ay, dito na tayo sa ano nila, bahay. Si Bakasyon Boy, hayahayang buhay, 7 araw. Bakit mo anak kalat ang iyong bag? Kalat na sila. Ang kalat nyo ah. Kaninong gamit yan? Kay Lea? Hindi po. Nanghihina ka atin niya. Dahil sa kagagawa ng anak mo. Kaya pala wala ka sa mood kanina nung pagdating ko. Sabi ko, ba't ganito na naman kaya sa atin niya? May problema siguro. Eh, meron nga pala. Alam mo yung sabi kanina guys sa atin niya, sabi niya, hindi niya pinapalo si Ninyo. Pero yung anak niya yung nananakit sa kanya. Alam mo yung pananakit, yung emotional. Yung sinasaktan siya ni Ninyo, emotional. Yung kagaya niyan, na feeling niya, napapaya siya kasi gumagawa yung anak niya ng ganyang mga kalokohan sa school. Doon siya yung napapatawag. So masakit daw para sa kanya na ganun. Na napapatawag siya dahil sa reason na ganyan na ginagawa ni Ninyo. Anong plano mo sa anak mo at Ninya? Sabi ko, buti naman, bakas yung siya 5 araw, 7. Bigyan pa natin ng isang chance? Isang chance na lang. Isa na lang. Kapag ka naulit pa, Ulit pa. tigil na tayo. Tigil na. At saka pag naulit pa natin Ninya, hindi na po kasi tayo makakahanap ng school. Saan tayo maghahanap? Lahat nga school yung natatawagan magulang. Sabi ko, ibang school ang gagawin ko diyan. Doon sa tatay, kulungan. Samahan na lamang. Pareho naman sila mayabang. Natutuwa pa naman akong tingnan sana siya at ganda tingnan naka-uniform, malinis na uniforme. Nga po nakakatuwa nga po ganyan. Bihis, puti. Hindi naman ho nakakatuwa ang kanyang laman sa isip. Yung ginagawa sa school. Kaya pala kami naligo may pupuntahan kaya na pwede ko tawag-tawag sa akin ng kaka. Hindi ko alam kung ito si Ninyo alam mo yun. Yung dahil sa pinagdadaanan din niya na hindi ko alam kung may itong bata may pinagdadaan na hindi niya masabi-sabi. Kaya ginagawa niya gumagawa ng mga bagay na mali para siya mapansin. Hindi ko alam pero napapaisip lang ako Gumagawa siya ng mga bagay na kalokohan na mali para siya mapansin ganun. So nangyari pala yung ibinibili niya ng kalapati na 250 pesos, nagtataka yung mga teacher. Bakit ka nakakabili ng kalapati? Kasi nagtaka daw yung mga teacher bakit ang laki-laki ng bag ninyo. Yung pala may lamang karton and then nandun yung kalapati sa loob. So magkano daw bili? Tinanong 250. Bakit ka nakakabili ng ganyan? Magkano ba yung baon mo? 50 pesos. So nagtaka yung mga teacher. Yung pala, yung sabi nga nila, yung nawala dito kay Ate Isil nung nakaraan, yun yung dinagdagan niya para maibili ng kalapati. Nakakalungkot isipin guys, masakit sa puso isipin na
may bata na Wala ko nga po alam na ninyo yung nakala lang po niya ako. hindi ko pa talaga alam. Tuwatawag po ako sa inyo para malaman na agad ninyo. Hindi naman. Nakakalungkot atin ninyo na may batang nagsakripisyo ng ganito dahil din sa mga naituro ni Papa mo. Pero yun nga, nakakaano din na ay parang ayaw ninyo tulungan yung sarili niya, alam mo yun, na mabago yung mga bagka. Kasi hindi naman kayo nagkukulang sa paalala sa kanya, di ba? Ikaw bilang magulang, sabi mo nga kanina umaga, pinaalalahanan mo na naman. Sabi ko po ninyo, mapasok ka na naman. Sana huwag mo na ulitin ha, ayusin mo na yan. Isipin mo ha, isipin mo sa isip mo. Hindi mismo ako nagpapaaral sa iyo ha, bukod sa abroad, Kuya Marcos pa. Hindi ako. Kita mo ang hanap buhay ko, bata. Nakakalungkot din na alam niyo yun guys, yung parang wala tayong naitutulong sa bata. Yung parang kahit anong gawin natin, wala tayong naitutulong talaga sa kanya. Kasi ganun at ganun pa rin siya eh. Kahit anong pangaral natin, kahit anong sabihin natin, wala, ganun talaga eh. Sabi nga ng mga tiyuhin niya nung dati nung papacheck up natin tong bata, ba't mo dadalhin sa paggamutan, wala naman yan sakit. Yan ay dahil yan sa natutunan niya. Yan ay sa mga natutunan niya sa magulang, doon sa tatay, at yung mga natututunan pa sa ibang mga nakakasalamuha niya. Kagaya totoo lang, may nagsabi sa akin, itong bata nagsisigarilyo na. Yung anak ni Ate Linda nagsumbong sa akin. Sabi niya, si Ninyo po, naghihitit po ng sigarilyo. Doon, sinita ko siya doon, walang camera. Tapos ngayon, ito naman yung sumunod, gumagamit na naman ng electric cigarette. Ay, grabe. Naawa din ako sa Ate Ninya kasi ayun na sana yung pag-asa mo rin, yung bata na yan. Nasabihin nga po, tiisil tayo ang gabi. Ang punta po dito. Pag nagawin yun ng Ares, may mura ka rin doon. Bakit daw? Gawa nga po yung pirong nakaw. Kaya nga, hindi pa ba alam ni Kuya Aris yun? Hindi pa ho, lalo na po yun. Tahimik lang ho yun. Patago ho ang galit yun. Nag-inom ng vitamins yung anak mo? Opo. Nagkain na yan? Yan naman na. O may allowance pa kayo? Wala na. Wala na? Oh, tagdag mo ito dyan, oh. Kailan po kayo alis? Ha? Yung po lakad ninyo, pwede naman po kayo tuloy eh. Kaya naman po namin hearing. Sige, hindi pa naman kami siguro makakaalis kaya sasamahan ko muna kayo. Ha? Sa Lunes. Lunes ba? Tama ba? Oh, sa Lunes. Sasamahan ko muna kayo para may service kayo. Oh, dagdag mo dyan sa ang allowance ninyo. Okay po. Ha? Eh, allowance ni Lea. Kasi yung kuya, hindi naman papasok yan eh. Isang linggong Magkano binibigay mo baon kay Lea? Tinapay ho, namimili akong tinapay sa Ay, hindi mo na pinababaunan ng pera. Hindi. Sige, pamili mo siya ha. Paayos mo natin ninyo yung kuryente nyo. Puntahan mo Ako yung... itaka po diyan. Kahapon-hapon, padilim na. Lantak kong yung punlawakas. Ayo. Nakalaba pa nga ako. Gumana ang washing machine. Opo. Ay, di ang ibig Pati sabihin, saksakan. mahina lang Okay. siguro ang supply. Aha. Kasi gumana eh. Yung ako natapos maglaba, wala na naman. Sabi ko baka nagpalaba pa yung tubal bago siya nawala. It's either grounded yan or mahina ang supply ng dating ng kuryente dito sa inyo kasi gumagana naman pala eh. Nakakapanghinayang kasi kung babaklasin agad yung kisame tapos hindi naman dun yung problema. Ang sabi po din eh, yung nagbertihan, kung ano daw po, puputulin ng kuryente, Tapos magagawa ng panibagong magkakabit kong bago. dito na lang sa labas. Apa, para po hindi matagtag ko yun. Kaso nga lang, sayang naman yung mga nyo, yung mga nakatago. Maganda kasi ang saksakan nakatago, yung mga wires niyan. So maganda na sana ito. Ang problema na lang, kailangan dyang malaman kung may grounded lang dyan or mahina talaga yung supply ng dating ng kuryente dito sa bahay nyo. Baka naman mamaya itong linya na ito papunta dun sa
May problema. Itong pinakang kuryente, papunta dun. Ito po, ano yan. Baka naman mamaya yan ang may problema. Nagbaklas ka kaagad dito, tapos yan pala ang may problema. Sabi ko din nagagawa ko, sabihin mo na daw po Kuya Ari. Kung anong gagawin dyan. Ito na pa ko hindi po nakikita ko naman na pag na dyan. Okay. Kasi ninyo, kausapin ko sana. Sabi ko, kausapin ko siya pagdating dito, pero nag-alis siya. Nasaan? Hindi sa likod? Ninyo! Ninyo! Wala na, umalis na yun. Ninyo! Hayaan mo na. Umalis siguro. Sinabihan ko naman siya na mag-uusap kami dito eh. Pero umalis. Na dyan. Magaling din si ate ninyo kasi nakakaharap na si ate ninyo sa mga meeting. Nagsasalita siya. Nakakabit na naman. Mama, hihilahin ko ninyo yung damit mo sa liig. Dito ka ninyo. Alam ko hindi nakalayas na agad eh. Naunahan mo pa Kuya Marco. Alam mo ninyo na hindi maganda yung bisyo. Ba't mo ginagawa? Das na ninyo yan, sabi Kuya Marco. Ba't mo ginagawa yung bisyo? Tapos na. Alam mo naman pala hindi maganda yung... Ang payat-payat mo naman, nagkagawa mo pang bisyo. Hindi At saka ilang taong ka pa lang? ko. 12 ka pa lang. Marunong ka na magbisyo, 12 ka pa lang. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Tacloban? Hindi. Ninyo, nakakatakot na dumating ka sa punto na hindi lang bisyo na ang kaya mong gawin. Kaya hanggat maaga sana tigilan mo yung ganyan kasi hindi maganda may dudulot niyan. Lalo pag natuto ka mag-inom, nandiyan na, wala ka na sa sarili mo. Kailan daw ang pasok mo? Bebes po. Webes? Umpisa po ngayon. Alam mo yung sinabi ng prinsip ng ano nyo kanina, naintindihan mo naman ng DepEd na isang beses pa na may magawa kayong mali, i-kick out na kayo sa school. Wala ka nang papasukan ng school kasi lahat ng DepEd ay lahat ng school ay halos lahat yan ay DepEd. Nandiyan ang DepEd. So saan ka papasok tingin mo kapag ka-kick out ka dun? Wala na. So kaya dapat ayusin mo yung yung pag-aaral mo. Ano yung kalapati? Ba't bumibili ka? Ano gagawin mo sana sa kalapati? Alagaan. Sana, sabi ko nga, nagsabi ka na lang sana. Yung Marcos, may gusto ko po sana talaga mag-alaga ng kalapati. Bibigyan naman kita kasi maganda naman yung gusto mong gawin. Pwede mong maparami yun, pwede maging pera nyo yun. Kaso nga lang, ginawa mo, nangupit ka pa para lang makabili ka ng kalapati. Okay, nagsabi ka kay mama mo, mama, pakisabi kay Kuya Marcos, bilan ako ng kalapati. Kagaya po ka na talaga hindi ko po yan nabigyan ba akong kahit sabihin may 5 po pa akong tira. Hindi ko yung bigay sa kanya Bakit? para humadala. Pero may baon siyang pagkain. Opo, kanin. Ang ulam yung manok dala ninyo. Ang gawa ko paulam ko din sa 2. Hindi na ako nangain, hindi na lang sa 2. Sabi ko kung ako inang basta na, hindi ko, hahati pa ako, naiisip ko si Willa wala rin naman ng ulam. Tapos ako pa rin masama. Sabi nga po sa matatanda, masarap daw may bata. Nakakatuwa habang maliit pagluwak Nakakainis. Kawawa ninyo ang magulang mo sa iyo. Sa totoo lang. Naghahanap ka ba ng pansin ng tao? Gusto mo ba yung pinapansin ka? Hindi naman. Ba't gumagawa ka ng mga mali para mapansin ka?
Ninyo, kahit pilit namin kasing unawain na kaya ka ganyan dahil kay papa mo, yung pa rin ang pinangahawakan namin. Kaya hindi kami sobrang nag-aano sa'yo kapag nakakagawa ka ng mali. Kasi ang nagiging punot dulo pa rin kasi yung tao na nagturo sa'yo kung ba't ganyan ka ngayon. Kaso nga lang, sana naman matanda ka na, nagkakaroon ka na ng tamang kaisipan, matutunan mo naman sana yung tama sa mali. Di ba? Alam mo naman siguro ang tama sa mali. Nasa 12 ka na eh. Klase mo yung nagtatanong sa'yo pare. Klase mo yan. Hindi ba? Klase mo yan. Ang kausap mo kayo na sesto. Yung sabi sa'yo pare. Tama, katulad yun, nagtuturo sa'yo. Huwag mo daw ako sagot-sagutin. Huwag mo na daw ulitin. May katuwang ka doon. Yung nagbibihis si aalis na rin. Datawa nga hindi ka na eh. May kapiri assist na daw. Daw ka. Ha? Sa TV ulit daw. Opo, sa screen ulit. Okay, so guys, ipag-pray natin si Ate Ninya na ngayong darating na Monday ay ngayong darating na Monday ay maging successful yung magiging hearing niya. Ito yung first hearing na may mga tanong na talaga. Kaya iano natin, pag-pray natin sa Ate Ninya. Yun lang po. Yung sa Kalia, birthday Lia, doon po ako nalilimot. Bakit? Dine po, May 1, 21. Dine naman po, May 5. Kelia. Kalia po nag-aaral pa ako talagang Kailangan mo kasi yun. Baka itanong sa'yo. No? Magbabasa naman po siya para daw po sa akin. Sabi ko, sana po, hindi English ang sabi ninyo. Hindi ko po maintindihan po. Tama yun, tama. Mabait naman po. Sige, bayaan mo at ganito. September 27. Yan yung birthday mo? Ay, ni Lea? September 27 daw, sabi ninyo 2020. Bayaan mo at mag-aaral din ako ng mga possible question pag-aaralan ko. Tapos, September 20. Alam mo pala, salamat ka. Siyempre, alaman kaya ikaw. Huwag mo na isama yan. Kasi baka tagilid pa tayo dyan. Kinin nyo. Baka yakapin pa niyan si papa mo. O kaya Magdilig ka mamayang halaman ha. Halaman. ganito na lahat niya, mag-aaral-aral ako ng mga posibilidad na yung may malalalim na tanong. Kasi baka hindi natin maiwasan may malalim na words na gamitin kaya niya. Ito yung kinakatakot ko. Tapos hindi niya magets kung ano yung pinupunto ng words na yun na malalim na salita na itatanong sa kanya. Di ba kagaya na lang ng nasa sakdal. Baka sabihin sa kanya, kaano-ano mo nasa sakdal. Hindi niya alam yung nasa sakdal. Ano yung nasa sakdal? Alam ko yun. Oh, kagaya niyan. Kapag kasi sinabi natin niya, kaano-ano mo nasa sakdal, baka yung sabihin natin niya, ano po yun? Ang nasa sakdal, ibig sabihin, yung nireklamo mo. Ha? Si papa mo. Basta't pag narinig mo yung sinabing nasa sakdal, ibig sabihin, ang tinutukoy doon, si papa mo. Tuturo ko daw po ang tatay ko. Sabi ko naman po daw Tuturo mo. kausap ko. Kalalang-kalala ko talaga ang mukha. Pag sinabi sa'yo, ituro mo kung sino ang gumawa sa'yo ng kahalayan o ano man, tuturo mo. Hanapin ko na muna. Hindi ko basta. Huwag kang basta-basta magtuturo. Kilalanin mong mabuti bago mo ituro. Ha? Alright. Sabi ko hindi sa kapulong kong lalaki pala ho eh. Loloko ko nga at hindi po. Masarap pala kausap eh, pugi naman. Mahilig ka talaga atin niya sa pugi. Kaya gusto mo si Ransay. Pugi. Hindi, joke lang. So, yun. Mag-aaral ako ng mga words na madalas ginagamit sa hearing. At ituturo natin kay atin niya. I-briefing natin siya para maging familiar sa pandinig niya yung mga salita na yun. Ha? Sino ulit ang nasa sakdal? Tatay po. Yan. Yung inireklamo mo. Ha? Okay. So, sige atin niya. God bless sa inyo. Ay, itong anak mo, ikaw nang bahala. Sabi ko nga, ayan, isang beses na lang. Isa na lang. Tapos na. Naku tayo dyan. Tapos na tayo kay ninyo. Siya na may kagustuhan niya. Si Lea na naman. Si Lea naman ay bata pa eh. Kaya pagod pa yun. Oo. Alright, sige. So guys, maraming salamat sa pagsama nyo. Unexpected na lakad. So, muli, kita kayo lang tayo sa susunod na vlog at God bless po sa lahat. Hello, next time po kayo dati ito. Sabado, baka linggo, pupunta ako dito. Ha?
bago tayo pumunta doon. Pahapon. Kasi kailangan ko pumunta dito at ma-briefing nga kita, ha? Alright, sige.